Cars PH. Hello mga ka-China Cars! Welcome back to another episode. Ngayong araw, i-review natin itong DFSK Candy. Tara! Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Ang una mong makikita yung DFSK logo na merong ilaw. At the same time, ito na rin yung charging port. Ayan. Tapos yung size nito is parang similar sa Jetour Ice Cream na na-review rin namin last time. Yung sa ilaw, unique naman yung design nito. Para siyang square na patulis dito na DRL. Tapos meron din line dito. Tapos naka-projector headlight na rin siya. Sa side profile naman, napakaliit lang ng size nito. As in, halos kaya mo na siya abutin ng dalawang kamay mo. Tapos, yung gulong naman niya is 13-inch. Which is, I think, mas malaki doon sa ice cream na 12-inch lang. Tapos yung door niya, isa lang. Para makapasok ka, kailangan mo baba tong upuan. Ayan. Sa likod naman, ganoon din yung ilaw. Parang boxy na patulis. Tapos, DFSK logo na word. Tapos yung logo niya dito ulit. Tapos mini EV. Tapos ito yung bukasan ng pinto. So, pindot no. Yeah. Medyo wala na siyang cargo space. Maliit na lang. Pero malalim naman kung makikita nyo. Tapos nandiyan din yung charging niya, portable charger. Tapos pag gusto mo naman ng cargo space, pwede mo itupi. Yung dalawang upuan. So, malaki na rin yung cargo space. Kaso, magiging 2-seater na lang. So, try natin ibalik ulit yung upuan para makaupo ang apat na pasahero. Ayan. Medyo malaki yung headroom. Pero napansin ko, yung sa lapad niya, medyo magkatabi na kayo nung pasahero mo. Kasi yung armrest nga nyo halos isa na lang, shared na yung armrest. Maganda yung color combination, gray na meron parang pink-violet na combination. Tapos may wood accent din. So nandito yung engine start-stop button. Tapos yung gear selector niya nandito sa katabi lang. Tapos itong mga buttons dito is soft touch pang mga aircon. So may mode, tapos yung off, saka yung fan speed, tapos yung AC button, yung circulation, tapos yung temperature control nandito din. May isang button dito walang nangyayari, so meron bang nakakailam sa inyo na kung para saan to? Comment down below. Dito makikita mo rin may trip kung ilang hours ka na, tapos kung ilan na yung natakbo mo. So kami, for the whole time na gamit namin to, 610 kilometers na halos yung na-travel namin. Tapos yung average speed. Tapos yung kilowatt hour per 100 kilometer. Nakikita rin dito. Para sa ganitong price range, maganda yung infotainment niya. Tapos meron din siyang reverse parking camera. Meron din siyang sport mode. So, pag naka-eco mode ka, yun na yung normal mode. So, yung sport, pindutin mo papababa. So, mas matulin yung sport mode. Tapos, pag naka-eco mode naman, napansin namin hanggang 83 kilometers per hour lang yung takbo nitong Candy. So, dito naman sa center console, meron siyang cup holder dito. Tapos, merong lalagyan dito. Tapos, parang may charger rin dito. USB. Tapos yung window controls nandito. Handbrake. Tapos may isa pang cup holder para sa likod. Nandito yung speaker. So, dalawang speaker, left and right. Ang napansin ko lang, wala siyang lock-unlock button sa pinto. Yung sabi sa akin ng DFSK, pagka umandar siya, mga 10 kilometers, sarili siya magla-lock. Tapos para i-open naman, dalawang
open, dalawang click nito, bubukas na. Tapos may cup holder rin dito, both sides. Dito may lalagyan lang for mga konting files lang or documents na parang net type, which is useful rin naman. Ito yung mga resibo or yung RFID, pwede mo lagay dyan. Tapos sa legroom naman, dito sa harap, medyo sakto lang pagka medyo mahatangkad. I think medyo nakatukod dito sa part na to. Pero ako 5'8", parang tolerable naman yung driving position. Tapos dito naman sa side na to, nandito yung controls ng side mirror. Tapos para sa feature na to, sa level na to, magandang feature na merong headlight adjustment. Headlight level adjustment. So try naman ngayon natin pumasok sa second row. So sa legroom naman, meron pang halos isang fist, which is acceptable naman. Pero don't expect na sa mga long drives super komportable. Pero pag city driving lang, I think okay naman tong second row ng Candy. Sa likod talagang two-seater lang talaga siya. Pero kung pipilitin mo naman na tatlo, kaya din naman siguro kung may isang bata dito. Pero yung design niya talaga pang dalawa lang. I-start natin yung DFSK Candy. Lagyan natin sa drive, so isang pindot lang pababa. So makita nyo, malinaw din yung reverse camera nito. Saka malaki siya compared sa ice cream na nandito lang. Mas maliit. Ito ang laki yung reverse camera. Yun, nag-auto lock na rin siya pag 10 kilometers per hour. So safe naman. So yung driving impression ko naman dito, okay siya for city driving. Pero kami mostly na-try rin namin sa highway driving. Wala rin naman akong complain. Kaya naman. Kung sa mga nagtatanong na kung kaya to mag SLEX, yes, kasi nagamit na namin to sa SLEX. Tapos umaabot din siya ng 100 kilometers per hour. So okay naman siya gamitin. Hindi siya mabagal. Tapos pag naka-sport mode naman, matulin din. Tapos yung range niya 220 kilometers on a single charge. So not bad compared sa Jetour Ice Cream na 170 kilometers lang ang range. So hindi ko akalain na yung extra 50 kilometers is malaking bagay pala. So merong regenerative braking tong sasakyan na to, which is nakakatulong rin para ma-charge yung battery. Yun, so magandang feature yung regenerative braking. Yan, negative 10, or pag medyo downhill talaga, negative 20. Tapos minsan makikita mo na nag-a-add yung range saka yung percentage kahit na hindi ka naman nag-charge dahil sa regenerative braking. Reverse camera, so malinaw. Kahit na gabi na try na namin to, malinaw pa rin. Mas malinaw pa to sa mga ibang Japanese brand na mahal yung mga price. So, at 658,000, competitive naman ang price. Pero marami na rin competitors sa mini EV katulad ng bagong Changan Lumin na sana ma-review na rin namin soon. We would like to thank DFSK Philippines for letting us experience this DFSK Candy for a week.